Welcome sa Ondong TV. Sa video na ito, samahan ninyo akong ayusin ang isang piso Wi-Fi na nagkaroon ng problema sa kanyang Wi-Fi name o SSID. Ipapakita ko ang step-by-step na proseso ng troubleshooting, mula sa pagsusuri ng mga components hanggang sa pagbabalik ng normal na operasyon nito. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga bagong videos tungkol sa piso Wi-Fi, troubleshooting tips, at marami pang iba. Simulan na natin. Una, sinimulan ko ang troubleshooting sa pamamagitan ng pag-check ng power injector o PoE injector ng kanilang piso Wi-Fi. Napansin ko agad na may problema, ang injector ay mukhang nabasa at may bakas ng kalawang sa mga bahagi nito. Base sa kwento ng client, napansin nila na una ay nawala ang kanilang custom Wi-Fi name o SSID at bumalik ito sa default SSID ng TP-Link EAP110, na karaniwang nangyayari kapag ang device ay nare-reset. Pero sa paglipas ng panahon, tuluyan nang nawala ang SSID, dahilan kung bakit hindi na mahanap ng kanilang mga customers ang piso Wi-Fi sa kanilang devices. Malinaw na ang kalawang at posibleng pagkabasa ng PoE injector ay nagdulot ng intermittent o tuluyang pagkawala ng power at signal, na siyang nag-trigger ng mga problemang ito. Kaya naman, dito magsisimula ang ating pagsasaayos para maibalik sa normal ang operasyon ng kanilang piso Wi-Fi. Matapos kong makita ang kondisyon ng power injector o PoE injector ng piso Wi-Fi, agad kong sinubukan itong linisin bilang unang hakbang. Dahil sa nakita kong mga bakas ng kalawang at posibleng epekto ng pagkabasa, ginamit ko ang tamang tools at pamamaraan para maalis ang corrosion sa mga apektadong bahagi. Sinigurado kong matanggal ang anumang dumi, moisture, at kalawang na maaaring nagdulot ng pagkasira ng koneksyon. Ang ganitong kalawang ay madalas na nagiging sanhi ng pagkawala ng maayos na daloy ng kuryente, kaya't importante ang paglilinis bago magdesisyon kung ito ba ay maaari pang gamitin o kailangang palitan. Pagkatapos ng masusing paglilinis, sinubukan kong isaksak muli ang PoE injector upang masuri kung gagana pa ito. Sa kasamaang palad, wala akong nakitang anumang indikasyon ng buhay mula rito. Ang status light nito, na karaniwang naglilinaw kung operational ang device, ay nanatiling patay. Sa puntong ito, malinaw na ang PoE injector ay tuluyan ng nasira. Malamang ay naapektuhan na ang mga internal components nito dahil sa moisture o corrosion, at hindi na ito masasalba pa. Ang ganitong sira ay kritikal dahil ang power injector ang nagbibigay ng kuryente sa access point at mahalaga ito para sa maayos na operasyon ng piso Wi-Fi. Dahil dito, kinailangan kong magdesisyon na palitan ito ng bago upang masiguradong maibabalik ang functionality ng kanilang sistema. Kasunod ng pagsusuri sa PoE injector, sinuri ko rin ang Cat6 UTP cable na pang-outdoor na nakakabit mula sa TP-Link EAP110 papunta sa PoE port ng power injector. Napansin ko na hindi lamang ang PoE injector ang may problema, maging ang dulo ng cable, partikular ang RJ45 connector na nakakabit sa PoE port, ay mukhang nabasa at kinakalawang na rin. Ito ay malamang dulot ng tubig ulan na tumulo at dumaan sa Cat6 UTP cable, papunta mismo sa PoE injector. Ang tubig ay maaaring tumulo pababa sa loob ng cable, dala ng gravity, hanggang maabot nito ang PoE port, na nagiging sanhi ng corrosion sa mga metal pins ng RJ45 connector. Ang corrosion naman ang nagdudulot ng hindi maayos na koneksyon, kaya hindi makapagbigay ng tamang power at data ang sistema. Upang ayusin ito, napagdesisyonan kong tanggalin ang kinakalawang na bahagi ng cable, lalo na ang RJ45 connector. Ginupit ko ang apektadong bahagi ng cable upang matanggal ang corroded na connector, at pagkatapos ay nag-strip ako ng bagong segment ng wire mula sa Cat6 cable. Gumamit ako ng bagong RJ45 connector at maingat na ni-recrimp ito gamit ang tamang tools upang masigurong maayos ang bagong koneksyon. Ang ganitong simpleng hakbang ay mahalaga upang maiwasan ang anumang future issues sa koneksyon at para mapanatili ang tibay ng sistema, lalo na't outdoor setup ito na palaging exposed sa iba't ibang environmental factors tulad ng ulan at init. Sa ganitong paraan, nasiguro ko rin na ang bagong connector ay magiging mas matibay at maaasahan sa muling pagbalik ng operasyon ng kanilang piso Wi-Fi. Matapos kong maayos ang near-recrimp na Cat6 UTP cable,
Sinimulan ko nang i-prepare ang bagong TP-Link EAP110 na ipapalit sa nasirang PoE injector, binuksan ko ang box ng bagong unit at kinuha ang kasama nitong PoE injector at power cord. Unang hakbang ay sinubukan kong isaksak ang PoE injector sa saksakan upang masiguradong gumagana ito bago ikabit sa buong setup. Agad namang umilaw ang indicator lights ng injector, nahudyat na maayos at operational ang unit. Sunod, pumunta ako sa taas upang ayusin ang Cat6 UTP cable na nakakonekta mula sa TP-Link EAP110 pababa sa PoE injector. Napansin ko na medyo naging maiksi ang cable matapos kong alisin ang corroded na bahagi at palitan ng bagong RJ45 connector. Dahil dito, kinailangan kong i-rearrange ang cable para masiguradong aabot ito sa PoE injector nang hindi magiging sobrang tensionado o naka-stretch. Sa ganitong sitwasyon, mahalagang tiyakin na maayos ang pagkakalatag ng cable upang maiwasan ang anumang strain na pwedeng magdulot ng pagkasira sa hinaharap. Matapos maayos ang haba at posisyon ng cable, ikinabat ko na ang bagong PoE injector sa saksakan. Una kong ikinonekta ang Cat6 UTP cable sa PoE port ng injector, na siyang nagbibigay ng power at data papunta sa TP-Link EAP110 sa taas. Kasunod nito, ikinabat ko ang isa pang Ethernet cable sa LAN port ng PoE injector papunta sa kanilang modem. Ang ganitong setup ay pansamantala upang magawa kong i-configure ang bagong TP-Link EAP110. Dahil ang EAP110 ay na-reset sa default settings nito, bumalik ito sa default SSID ng TP-Link at nawala ang customized na piso Wi-Fi name ng client para maibalik ang kanilang sariling SSID at settings. Kailangan itong muling i-configure. Para sa mga hindi pa pamilyar sa proseso ng pag-configure ng TP-Link EAP110, mayroon akong ginawa ng detalyadong tutorial tungkol dito. Ilalagay ko ang link ng video sa description box ng video na ito para masundan ninyo ang step-by-step na guide. Ang configuration ay mahalaga para maibalik ang personalized setup ng piso Wi-Fi ng client, tulad ng kanilang Wi-Fi name, password, at iba pang features na ginagamit nila para sa kanilang negosyo, kaya siguraduhin panoorin ang tutorial na yun para matutunan ang tamang paraan ng pag-configure ng TP-Link EAP110. Matapos ma-setup ang lahat, magiging ready na ulit ang kanilang piso Wi-Fi para magamit ng kanilang mga customers. Ngayon naman, ilalagay na natin ang mga kinakailangang koneksyon gamit ang Cat6 UTP cable para makumpleto ang setup. Una, ikinabit ko ang Cat6 UTP cable mula sa USB to LAN adapter ng piso Wi-Fi vending machine papunta sa LAN port ng PoE injector. Ang koneksyon na ito ay mahalaga para sa komunikasyon ng piso Wi-Fi system sa access point. Sunod, kumuha ako ng isa pang Cat6 UTP cable at ikinabit ito mula sa Orange Pi 1 ng piso Wi-Fi papunta naman sa kanilang modem. Ang koneksyon na ito ay nagbibigay ng internet access para sa buong sistema at para maipasa ang data mula sa piso Wi-Fi papunta sa access point at sa mga gumagamit nito. Matapos makumplito ang lahat ng koneksyon, isinaksak ko na ang PoE injector, modem, at ang piso Wi-Fi vending machine. Agad kong sinimulan ng testing para tiyakin na maayos ang operasyon ng kanilang sistema. Sa wakas, lumabas na ang customized piso Wi-Fi name o SSID sa listahan ng available network sa mga devices. Sinubukan kong i-connect ito, at nakita kong gumana rin ang portal page ng piso Wi-Fi na siyang ginagamit ng mga customers para mag-login. Para matiyak na operational ang lahat, naghulog ako ng coin sa vending machine upang subukan ang functionality nito. Ang resulta, maayos na gumana ang sistema, mula sa paghulog ng coins, pag-connect sa Wi-Fi, hanggang sa paglabas ng internet access. Sa wakas, naibalik na sa normal ang operasyon ng kanilang piso Wi-Fi, at sigurado akong muli nilang magagamit ito para sa kanilang negosyo. Isa na namang successful repair ang natapos, at naipakita natin kung paano ayusin ang ganitong klaseng problema. At dyan nagtatapos ang ating video. Natapos natin ang pag-aayos ng piso Wi-Fi ng ating client, at muli itong gumana ng maayos. Sana ay may natutunan kayo sa step-by-step na proseso ng troubleshooting at repair na ito. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago naming uploads. Kung may mga tanong o suggestions kayo, e-comment lang sa baba at susubukan naming sagutin ang mga ito. Salamat sa panonood, at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video dito sa Ondong TV.